Silang maghahatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa oras na ang opinyon, talakayan at diskusyon. Ngayong gabi sa OOTD. Masakit man po sa akin, kumalat na sa social media. Alam ba naman pagdating dito, sasalba. Masakit man po sa akin. Dudugo ang puso mo rito, pero tingnan niyo to. Congressman Ralph Tulfo gumastos ng halos 2.5 billion sa Malaparte sa Amerika. Ben Tulfo nagalit. Huwag kang gumaya sa Ann Curtis rumampa sa Paris Fashion Week. Queen Tia sa L'Oreal Fashion Week naman rumampa. Sorry for my fans that I'm not going to Fashion Week. Honestly, I don't think it's the right time for anyone. Heart Evangelista, umiiwas ba sa intriga? Alamin! Ang daming nagtag. Kailangan ko na ng biogesic. Ellen Adarna, pinagtanggol si John Lloyd Cruz laban kay Christine Casa. Kung bakit? Tukan! At makihula sa ating hula, tirahin na yan! Dito sa OOTD! Yay! Alright! Nako! Beautiful Friday evening! It is October 3 at nako, alam ko, Friday na Friday, weekend na naman, inaabangan nyo na naman ang inyong mahal na mahal. Eto na, kaya tayo na, pasok na kayo sa lahat yung tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD! Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. May nanay na ang OOTD namin ay sinasabi nyo ang sarap, parang ang sarap kainin. Dahil alam ko may inihain na naman siyang masarap na putahing mga chismis, mga chika, at kung ano-ano pa. Nakagaling sa Puso with the Heart dahil siya ang political and showbiz official dom ng OOTD, Nanay Jobert Sacaldito. Oo, salamat. Ubi rin to pag may time. Yes, masarap kainin. Ubi, tagapangkoy. Tama ka. Yes, mahal ko anak, direct chop sumunod sa salo. Thank you very much for this beautiful opening. Oh, beautiful opening. Of course, you are beautiful. And we are closing. We are closing now. Yes, mga kaibigan, good evening sa inyo lahat. Sana mag-enjoy ka until, our last segment. Sa mga team live dyan na palagi at team ng ganitong mga nanonood palagi na ating first few viewers na yes. Mahal na mahal namin, kaya diretso na tayo sa ating unang segment, and this is it, Politics. Yeah, boy. Ayan na. Nakita niyo na paano tumungga na napakalaking bote ng alak. Itong napaka-generous. Ibang klase rin na pagka-generous ng batang ito. Sana all. Sana all. Ang second district representative po ng Quezon City, si Ralph Wendell Tulfo. Yay! May nag-resurface na lang itong video na to actually noon. Matagal na to. Nag-resurface because of the hullabaloo of a lot of things that's happening now. Yes, ito si Boljak TV ni Marlica ang nag-expose nito. Actually, nakuha ito nung Christmas time ng 2023 in Las Vegas. Oo. Ito kung saan nakita naman kanina, pinakita natin tumutungga na napakalaking bote ng alak. Ang medyo chabi-chabi, hindi lang medyo chabi-chabi, talagang medyo paubis na. Actually, paubis. Actually na. Kahit ano sabihin natin, paubis kasi ubis sa pera, sa katawan niya, malusog talaga. Hindi, wala naman talagang, mali talaga ang mag-body shame. Pero kapag ganito na ang itsura, ang pakiramdam at tekstura ng pakiramdam ng kung ano napapanood natin, we cannot afford it. Yes, we cannot afford to just keep quiet because of his glutton for liquor. Oo, di ba? Kung iba karamihan dyan, siyempre sa pagkain, di ba? Pero ito kitang-kita parang siyasabsab niya talaga, dama niya talaga pag inom talaga ng alak doon sa malaking bote. At ang boteng yun ay mahal sa mga nightclubs po ng Las Vegas. My gosh! Kumbaga, mayaman naman sila. Mayaman naman sila. Actually, hindi naman masyado nung simula. Kasi ganito yan,
Aba, may kwento. May kwento yan. Alam mo, sa totoo lang, pero doon mo tayo ma-focus, no? Doon sa Las Vegas thing na yon. In-expose ni Marlica itong dalawang incidents, no? Dalawang gabi po na nakipag-inuman si Ralph Tulfo, kasama kanyang mga friends. May kapatid pa nga yata siyang kasama, yung sister yata, doon sa dalawang bar. Sa first night, sa isang gabi na yon, ay gumastos ito ng 42,000 plus US dollars. In just one night ng 42,000 plus US dollars. Plus. Okay, that's equivalent to more than 2.6 million or something. At sa another night, the next night, ay gumastos ito ng 73,000 plus. The same inuman, same group. Million. That is 4 million something. 4 million, sorry. So 4 million. totaling yata of to 6.7 million sa dalawang gabi lang na pag-inuman ng alak. Yung 6.7 million sa atin dito, isang modest na bahay na yan. Sa isang medyo Yung iba, pera na nila sa lifetime nila. Oo, lifetime na. Diyos ko, para sa akin, Diyos ko, habang buhay ko nang At sa kanila, isang gabi? Isang gabi, dalawang gabi naman daw, in fairness. At ang sabi nitong si Ralph Tulfo, ay nag-ambag-ambag naman daw sila. Though credit card daw niya ang ginamit para pambayad, pero nag-ambag-ambag. Ikaw naniniwala ka? Siyempre hindi. Ay, totoo ba? Hindi. Galing na sa tao, yun dapat panapaniwalaan mo. Ay, for the benefit of the doubt, okay, fine. Pero hindi ako naniniwala. Diyos ko, kasi medyo... Nag-ambag naman yata, binigyan ng cash, Kasi ganyan. kilala ko siya. Hindi ko man siya personal, pero may kaibigan ako na matali, no? Na kinukwento. Na nagkukwento. Kasi lagi niya kausap, si Ralph Tulfo na ito. Rekto ako ng rekto kasi pag pera kasi rekto eh. Oo, rektan na tayo, Ralph Tulfo. Nung nandito yan, yung batang yan, alam mo, since the time he became congressman, in 2022. Bago lang siyang congressman Grabe ang gumastos, mga kaibigan. He would invite his friends to iba-ibang nightclubs dito, mga bars dito sa Quezon City. At saka yung friend ko Sa Adonis? Hindi man bading yan. Ay, sorry. Oo, ano siya, sa mga girlies bars. Joke lang. Sa ibang mga bars. Nagyayaya ng mga friends niya. In fact, no, yung mga friends niya, iba mga congressman din. Isa nga, anak ng mataas na politiko eh. Okay. Oo, barkada niya yan eh. Nagpapakuha yan ng mga PR girls, mga babae. Mga babae! Napapakuha yan ng mga magagandang babae, yung may mga presyo. Halimbawa, yung para makasama lang na sa inuman, halimbawa, 5 sila. Mapapakuha ng 5 babae yan. At the least, yung isang babae dyan, mga 15,000 ng talent fee niya for the PR. night. PR, inom lang, kakain, tapos akbay-akbay, kuno-kuno. Magka-class A yan sila. Tapos, parang class A sila. Parang hindi ka kasali doon. Class C ka lang. Class C ka lang, Uy, kumapasok ko Tapos, eto na ngayon, yung kaibigan namin na yon, maliban sa nangumisyon sa mga girls, binibigyan pa taga personally ni Ralph Tulfo. Siya ang nagbabayad. At saka siya rin nagbabayad ng mga ininom na lang, walang ambag yun. Ganun siya taga-ka-generous. Kasi hindi ko alam, maraming nagtatanong, saan siya kumukuha ng perang panggastos niya ng ganun? Well, I don't know. I'm sure naman hindi siya bibigyan ng kanyang daddy si Senator Raffy Tulfo ng pera para panglasing lang. Ito bang congressman na to, si Ralph Tulfo na ito ba yung sinasabing isa sa mga kinukwento ni Mayor Belmonte? Yes, pero parang, I don't know, parang protected niya ito eh. Ang dinidiin ni Joy Belmonte si Arjo eh. Pero actually, isa rin ito sa mga kongresista ng Quezon City. Yung mga kaibigan, kaya hindi ako naniwala na nag-ambag-ambag sila. And na-research pa ito ni Marlica. They traveled yung whole group nila first class, back and forth to America, from America to the Philippines, gano'n. First class yan, mahal ang first class ticket sa airlines, ha? At saka siyang gumagastos hotels and everything. Well, siguro iba doon, siguro baka sa ibang mga pagkakataon, baka dililibre sila ibang kasama nila na may pera din. Pero in this particular evenings ng kanilang inuman, ang alam ko, siya lang talaga yan, walang ambagan yun. Mayabang dito bata to, maraming pera to eh. Napanood ko yung parang program ng kanyang tito na si Mon Tulfo. Si Ben. Si Ben Tulfo, sorry. Ben Tulfo. Si Ben. Kasi si Ben, kilala ko naman si Ben. In fairness naman to him. Early 2000, talagang galit yan sa mga ganitong mga eksena ng kanyang mga pamangkin o kahit mga kapatid niya. Talagang hindi siya sumasang-ayon lagi sa kanilang mga gawain. Hindi siya konsentidor. Talagang matapang ito si Ben Tulfo at saka gusto niya tama-tama ang mali-mali. Kahit kapatid niya, pupunayin niya talaga. Even si Mon Tulfo, ang kuya nila, kumbaga yun ang pinaka-patriarch na nila ngayon eh. Kumbaga, hindi niya basta susundin pag mali. Oo, ganun siya ka. Parang kasi pinakagusto ko sa magkakapatid. Sa totoo lang, sa lahat ng mga Tulfo, yan ang gusto ko. May paninindigan yung taong yan. Para sabihan mo in public yung pamangkin mo na nagkamali.
it is something na parang sabi ko, maniniwala ako. At saka, this is the same guy. Ito si Ralph Wendell Tulfo na ito. Siya rin itong nareklamo dati because twice niya na sinuong ang bus lane na bawal that time. At dalawang beses January na yata. Oo, dalawang beses na pasori yan. At kumbaga, ang katuwirangan ng kanyang ama na si Raffy Tulfo, nag-apologize naman in-own up naman doon yung kasalanan niya Hindi po yun ang point. Ba? Nagkamali siya na isang beses. Naulit pa yun Kumbaga, wag nating, syempre, anak mo yan, pagtatanggol mo yan, pero sana, bigyan mo naman ng konting leksyon. At may nababasa akong mga komento ng mga netizens about our good senator, Yes. Sa pagkukonsente niya sa anak niya. Oo. Na parang, ikaw nga, nagiging horado ka sa mga sa flood control hulabalo na to. And yet, yung anak mo, hindi mo masuheto. Diyos ko, lalayo ka pa sa programa na lang niya. Sa programa na wanted sa radyo, yung kay Raffy Tulfo in Action. My God, lahat kung sino mga binabastos niya doon, binabara niya, kay congressman da, kay colonel, kay general. Pinapahiya niya. Tapos ganun ka kung mag-asta sa iyo sa programa, pero ang anak mo, Diyos ko, hindi mo masuweto. At saka ito na ngayon, sinasabi ni Ralph Wendell Tulfo na ito, humihingi ako ng paunawa. Nag-apologize sa public kasi inamin naman niya na siya yung sa viral video. Dali magpasorry, Oo, talagang hindi naman daw niya itinatanggi na siya yung sa video. Pero nagpapasorry, so humingi siya ng paunawa. Pero ina-assure naman niya na yung ginastos nila doon sa events na yon, sa mga pagkakataong yon, ay hindi daw galing sa pera ng gobyerno, hindi daw pera ng taong bayan. Kumbaga sarili ng pera ito because sarili ng lakad ito. Pero ang tanong nga ng mga tao, saan ka kumuha talaga ng pera para panggastos ng ganun kalaki mga halaga? Di ba? Hindi ka naman nagkapera nung bago ka mapolitiko. You're very young. You're just, 29 years old. Saka kumuha. Siyempre, pagiging politiko mo. At yun, yan ang iisipin ng tao. Yes, isipin ng tao. Hindi, kahit sino mag-iisip talaga. Sa lahat naman nangyayari mga bruhaha sa corruption na yan, it's easy for people to just judge him. Kung saan ka kumuha ng pera. Sige nga, sabi mo sa amin, kung saan ka kumuha ng pera. May negosyo ka ba na kumikita ng meron nga naman. Para limpak-limpak, para gumastos ka ng 6.7 million tulis ng inuman. Naitatapon mo ng ganong isang gabi lang. Tapos may drama pa siya to get the sympathy of the people. Na sinasabi niya na sa mga pagkakataong ito, naunawaan ko kayo. Alam mo yun kung bakit kayo galit na galit. Kasi nga, sana po wag daw i-divert ang issue. Kasi sa flood control, anomalous deals daw ang issue. Wag daw i-divert, wag daw i-focus sa kanya. Hindi rin. Kasi isa ka sa mga kongresista, isa ka rin sa mga proponents nito mga flood control projects sa inyong kinasakupan na distrito. So kumbaga mga tao talaga will really doubt on you kung saan ang galit ang mga pinanggagastos mo. Diba? That is flaunting of your wealth. That is, diba, parang that is lavish lifestyle na my God, Diyos ko, ang dami nagugutom. Sa panahon ngayon, ipakita mo yung ganoong lifestyle mo, talagang masasaktan at may hindi mo maaalis na magsasalita ng gano'n ng mga tao sa kanya. Alam mo kasi walang kaparusahan kasi ito sa mga tulad niya, di ba? Dapat sa gobyerno ito, dapat yung ganito, dapat na ethics committee ito, at dapat pinaparusahan, dapat sinususpend, or if not, mag-resign ka for delikadesa. Kasi sana hindi na lang siya manalo, hindi na lang siya iboto ng mga sa eleksyon. Buong pamilya nila sa politika, ang nanay niya, congresswoman din, sa party list yata, ganyan. Tapos ang dalawang tito niya, senador, lahat na lang sila sa politika kasi nga, sa politics, there's so much money. Politics is the best business now in the Philippines. May mukha pa ba silang hinaharap ngayon sa lahat ng mga nangyayari ngayon? Ewan ko, hindi sila nahihiya. Tapos ngayon, makita mo, tumutunggal pala ng alak doon. Tapos sasabihin, hingin na lang ng tawad, isang sorry lang, okay na. Hindi pwede yon. Dapat iparamdam mo sa tao na may remorse ka, na talagang hindi mo nagagawin itong mga mali. Kasi, my God, Diyos ko, wala nang makain ng mga tao. Ang dami nang mamatay sa gutom. Everybody's below poverty line. More than 50% of this country is below poverty line. Tapos ikaw, ito tumutungga ka lang ng alak na alam naman namin na ang perang yan, hindi man direkta sa ngayon na kinuha mo sa kaban ng gobyerno, pero galing pa rin yan sa kaban ng gobyerno kung ibabalikan mo. Tapos ang tatay kung makapangaral sa ibang tao, no? Alam mo, nakakahiya. When everybody's really in this quandary, in this real trouble. Kasi ang dami talaga problema ng bansang ito. Tapos ikaw ay nasa politika ka, tapos eto ka, makikita yung mga ganito mga acto nyo, mga actuations ninyo, na parang wala lang sa inyo. Oh my God! Sabi nga na iba, no offense meant, ito hindi ang galing sa akin, I'm not bullying you. Sabi nila, sana doon pala inatake na raw siya sa pag-inom niya ng alak na yun. Kasi di ba ang taba niya, baka takin sa puso. Alam mo yun? One of the 7 deadliest sin is gluttony. Yes. Gluttony ito for liquor. Yes. Iba yun, ha? Ibang klase ka rin na Ralph Tulfo. Alam mo, it will take time, ha? It will take time. You'll have your own reckoning. Alam mo, one of these days, alam mo, matitigil lahat yan. I don't know how, I don't know when, pero, you're wrong. Hindi namin basta-basta mapapatawad ka sa ngayon. Marami ang hindi ka makayang patawarin sa ngayon kasi iba yon.
it's not, you know, hindi ito kasalanan sa sarili, kasalanan mo ito sa public, sa taong bayan. Ako naman nagkakausapin ko ang tatay niya. Sa dami ng mga pinapagalitan niya in public, tinuturuan kung ano ang dapat gawin. Dapat yata kung ang charity begins at home, yung pagsusuheto rin, it should begin at home. Lalo na ikaw yung tatay. Kaya mas bilib ka kay Ben Tulfo eh. Sinusuweto pa niya itong kanyang pamangkin na sabi niya na huwag kang trapo. Totoo naman yun eh. What's Kasi gawain trapo ng trapo. Traditional politician. Oo, pero trapo din sa mukha. Parang kunwari hindi ko alam na, pero alam mo naman, Diyos I mean, trapong-trapo. Trapong-trapo talaga yung mga style. Parang literal and figurative. Oo. Kaya, Senator Rafi, do something about this. Hindi yung pagtanggol mo na anak mo, kasi anak mo yan. Naintindihan kita, gusto ko na anuwain, pero hindi maganda ito. Alam mo, if I were you, i-sanction mo yung anak mo. Ako naman, diba? if I am Rafi Tulfo, mag-inhibit ako sa lahat ng mga hearings. Oo. Kasi mahihiya ako na magsuweto sa ibang tao at sabihin mali sila. Samantalang tatay, ang anak ko hindi ko masuweto. Ganon din si Erwin, di ba kung magsaltasal, lilinis nila di ba sa Senado. Tapos itong pamangkin pala niya, Diyos ko, napakagaman sa alak. At saka, huwag mo na paulit, huwag mo na ipapilitan na nag-ambag-ambag kayo. Hindi ako naniniwala. Grabe yun, no? Pakita mo sa Grabe, alibay na yun, parang hindi ka tanggap-tanggap. Hindi ka tanggap-tanggap. Ano, ginagawa mo na namang tanga ang lahat ng mga tao makikinig at akala mo maniniwala sa'yo. Diyos ko, halimbawa, mga kapwa-congressman niya, kapwa-mayayaman man niya. Halimbawa, ako, ikaw, ako si Ralph Tulfo. Si Ralph Tulfo, tapos binayaran ko ng credit card ko. Tapos sabi ko, Bibigyan ko ng cash? bigyan mo naman ako ng ambag. Mahiya ako, no? Siyempre, no? Kasamahan kita. Siyempre, may mga proyekto doon na lang natin bawi sa ibang mga proyekto. Nayabang ng datingan. Oo. Hindi na makatao. Napakayabang. Ay, nako, Ralph. Nako, pahinga ka muna. Alam Pahinga mo, ka muna pang kuya. Ay, sorry. Si Ralph. Si Ralph Hindi pala, naman sort ng kapag- Kaya ganito. ang bagay yun, milyon pa rin yun. Oo, million pa rin, di ba? Mag-aambag ka. O, sige, bigyan kita ng 1.5 Wala ko bukas. na eh. Pagod na pagod tayo magtrabaho. Hindi naman milyon ang kinikita natin. Tapos sila, gano'n lang. Wala eh. Sila nasa kanila lahat ang pera eh. Tapos mamamaangan sila, magmamakaawa, na mukhang kawawa. Huy! Pero na eh, sa eleksyon, baka mananalo na naman siya. Ay, Diyos ko, siyempre marami silang mga nauuto ng mga sama. Siyempre. Na sana hindi na sila Oo. makapang-uto. Ay, naku, ewan ko ba, wala na mangyayari sa Pilipinas pag ganito mga politiko. Oo, magising na tayo. Ay, naku, papayat ka nga. Diyos ko, Hindi baka na ako, mabawasan kahit yung hindi- alak na tutunggayin mo, papayat ka na. Ako na eh, kahit hindi siya pumayat, magbago lang ugali niya eh. Maging tamang politician lang siya at congressman. Hindi, na kailangan nakakaya. ng mga taong, yung mga nag-expect sa kanya. Nakakaya eh. Grupo yan sila ng mga kongresista. Kilala Kilala siya, ko. no? There was even a time na Oh, nayaya. i-blind item agad? Oh, there was even a time na nayaya ako sa isang napakamahal. Malapit sa Marriott, doon sa Resorts World? Resorts World, malapit doon. May isang restaurant doon na parang nightclub. Oh, Nightclub na super mahal Yeah. pagpasok mo. Diyos Yeah. ko, membership yun. Diyos ko, nandoon sila kausap ng ibang mga contractors. Kasama yung anak ng, sabi ko, napakataas na politiko. Kasama sila Ralph Tulfo. Yung grupo nila, mga young congressmen na may sinasara ng mga deals yata at that time. I don't know kung nagkasarahan sila. Yun. Tapos may mga babae na nakaabang dun sa ano. Kasi sinama ko ng friend ko eh. Oh, may mga Nakita babae na siyang dalawang bitbit. mata mo. Oo, may mga bitbit. Pero hindi ko sila nakita sa room. Sinabi na sa akin na nandun sila. Oh. Dahil yung mga babae, isa-isang pinapatawag doon. Ah, kasi kaibigan Oo, mo. kasi Tama, kaibigan tama. ko. Oo, Kasama oo. ko yung mga girls doon sa room na yon. Sa Sino kabilang may room. contractor din Ha? nakausap nila? Sinong contractor na Mga young contractors yun eh. Mga young contractors na gustong kumuha ng mga projects. Mga Oo. DPWH projects na ganyan. ngayon, wala na. Unti-unti Ayan, na. tigilan kayo, huwag kayo magmalinis. Kaya sabi mga ambag-ambag. Hindi totoo yan. Ito Kasi talaga- laki na kinikita nyo. Ito talaga ang nakakatulong na meron tayong mga social media, no? Ah, yes. No, nalalaman natin yung totoo. At hindi tayo hinahayaan ng Diyos na bulag at hindi nakikita ang katotohanan. Oo. Diyos ko. Yun. Ralph Tulfo. Ikaw, Baka. OOT dyan, ano masasabi mo? Naniniwala ka ba sa alibay ng congressman natin na ito? Ako, mag-comment ka na. Dahil babasahin natin yan. Ayan na! Diretso na tayo sa ating next segment, ang latest bihis ng showbiz. Uy, iba na ngayon ang bisan sa Paris Fashion Week. Iba na? At iba na rin ang mga contenders doon, iba ng mga models. Parang may mga nawawala, may mga may bagong pasok, may mga bagong nagniningning doon sa Paris Fashion Week. Grabe na, grabe to talagang itong flood control na to. Ang dami-dami nilalagyan ng kulay. Oo, ang dami nadamay. May mga nadadamay. Sino pinag-usapan natin nadamay? Sino pa? Iti siyempre ang superstar dati ng Paris Fashion Week from the Philippines na si Heart Evangelista. Akala ko ikaw. Hindi, dati ako. Naku, dati ako.
Tapos ngayon, syempre, alam mo naman, ipit na ipit si Hart ngayon dahil she's not so favored now because of the issues na kinasangkutan ng kanyang husband, Senator Chis Escudero. Kaya medyo pahinga mo na siya, hindi mo na siya nag-expose. Kasi nga, ang mga tao, mga Filipino ay medyo agitated pa. Agitated Konting pa. post mo ng pagka yung lovers na buhay mo, nagagalit. So, nasasaktan. Yung mga mahal na mga damit na lagi niyang pinupost at saka mga alahas niya. Siyempre, hindi na niya pwede i-post ngayon kasi nagagalit, nagre-react ang mga taong bayan. Kasi nga, dahil sila affected sa flood control At anomalies. kinu-question siya. Kinu-question siya kasi she's the wife. Nepo wife siya Kaya ngayon, tahimik mo na siya. Kasi sabi nga na isang kaibigan ko, wag na wag siya magkamali daw pumunta sa Paris Fashion Week. Babatuhin daw nila siya ng kamatis. Totoo ba? Oo, sabi ng mga friends ko, talaga? Sabi ko, why naman? Ano naman kasalanan ni Hart? Siyempre, damay-damay na to. Alam mo naman sila, hindi pwede yung ganun-ganun lang. Binigyan talaga ng lisensya ang tao para magalit at magsalita na lang ng ganun-ganun. Kasi ang feeling kasi nila, whatever she wears there, whatever she buys, we are a part of it. Yeah, part of it. Yung We binibili share niya ng mga, siya pa naman hindi mahilig manghiram ng mga damit, di ba? Gusto talaga na mibili siya at saka mga alahas niya. May mga pagkakataon na pinapahiram naman siya ng mga damit ng mga kanyang mga sponsors. Pero yung iba doon kanya talaga, nakita ng mga tao kung gaano kamamahal yung mga gamit niya. Alam na, saan ba galing ang perang yan? Siyempre, inilink naman nila sa flood control projects ni Chis Escudero, mga insertions niya. Alam mo, mga tao taga hindi mo pwedeng lokohin. So, bigla-biglang yung mga kakampi ni Pia Wurtzbach na nasa Fashion Week, Paris Fashion, parang nagbubunyi. Oo, kasi nga, di ba, magkaaway sila ni Hart? Magkaaway sila ni Hart for the past few months. Ngayon, ang feeling nila, vindicated si Pia. Si Pia ngayon ang winner. Nagre-resurface ang lahat ng mga posts nilang pareho na ng mga labanan nila. And ngayon parang natalo ang isang Hart evangelista. Kawawa naman, Kawawa naman si Hart. Naawa ka talaga? Hindi totoo. Oo, yung passion niya kasi para mapunta sa Fashion Week ay walay na. Oo, kung gaano katagal very passionate talaga siya. Passionate talaga sa kanya. Pero hanggang kailan di natin alam. Hanggat may issue kay Chis Escudero, hanggat hindi sila, walang mga nakukulong dyan, what if, mapuruhan pa si Chis Escudero, the more na namatay na yung career ni Hart, yung fashion career niya. Saka pumasok si Ann Curtis uli, Si Ann, ang cute-cute niyan. Ang cute-cute kasi kapag ginawa niya mga hairstyle niya. Saka yung short hair niya, tapos classic siya Classic. I love her how she moves, how she walks. At marunong siya mag-French, no? Oo, si Ann Curtis. At isa pang namamayagpag ngayon ay parang nag-start ng making a name sa Paris Fashion Week ay ito si Michelle D. Kasi in fairness kay Michelle Tagas, she's really a model. She walks so well. Queen MD, na? Queen na queen. Queen na queen. Head turner siya. Kaya hindi posibleng mag-top yan doon sa Paris Fashion Week. Hindi imposibleng siya mag-shine talaga to the max. Galing na kumilos Grabe Nay. Yung batas talaga ng Diyos iba na. Oo. Alam mo, hindi mo pwede tagandayain. Pag ginusto ni Lord na ilagay kay pwesto ka sa ganito, wala kang magagawa, di ba? Talagang nakita mo si Miss Hart Evangelista nung nag-speech ang kanyang asawa tungkol sa doon siya sa audience, doon siya sa plenary. Mag-isa lang siya, ang lungkot. Nagmamaldita nga mukha Pero alam mo, who would have seen this? I mean, ang lungkot kasi siya lang mag-isa. Diba? We never thought it will happen. We never thought na mangyayari ito. Na mayagpag siya, all of a sudden, she's out. Ganun kabilis, ganun ka-abrupt, mga kaibigan. Yung pagbibigay mo ng magandang kwintas sa aso mo. At kitang-kita pa yung sing-sing niya ng yung kapal, di ba? At saka lahat ng mga GMA gala na yun, ang gaganda ng mga suot niya, na parang kinocompute ng mga netizens kung magkano yung lahat ng suot niya. May isang damit niya siya na 5 million daw yung worth ng damit niyang yun. Oh my God! Na dito lang naman pa may takip na parang na parang tapos yung, oh my God, that was very expensive. Na parang pamahipay. Tapos yung kanyang kwintas, oh my God, napakamahal. Ayun, pero all of a sudden, medyo pahinga daw muna si Hart because nga hindi pwedeng hindi pwedeng suungin ang Paris. May reckoning talaga. Meron. Maybe sooner or later, Kaya Hart, sorry na lang hayaan mo muna sila Queen Pia. Total, mukha mas bagay sila doon kasi hindi sila nagkasawa ng politiko. Yan ang maganda doon, Nagpahinga na si Hart? Pahinga talaga siya for life. Hindi naman. Hindi natin alam, kung for life ito, for 3 weeks lang, or 3 months, or 3 years. Hindi natin alam. Pero as of the moment, as we talk now, wala na siya. She's out. Ikaw, what can you say? Are you happy? I am happy in a way. Kasi bakit? Para at least, di ba, nakikita natin, napapanagot ni Lord kahit paano in whatever way. Nagbubunyi ang mga taong
masamang loob, na parang nakaramdam ng pagnanakaw. Hindi man napatunayan at hindi pa napatunayan, pero kinukrucify na sila. Mahirap kasi pag nabahirang ka, alam pag nabahirang ka, ang stigma kasi niyan, they lasted, nakakatagal yung Saka ang stigma. galit ng mga Pinoy ngayon ay iba. Iba. Huwag mong subukan ng mga Pilipino. Ngayon, lalo ngayon. Oo. Ay, dito sa bansa, nakita natin, yung mga OFWs natin na makakasalubong mo doon sa Paris kung sakali, nasisilip sa inyo doon sa mga performers natin doon. Siyempre, may galit yan sa puso nila kasi hindi biro ang magtrabaho sa abroad. Mapapalayo ka sa pamilya mo naghihirap. Tapos pupunta, makikita mo doon sa ating mga lista, suot ang mga magagarbo mga damit, tapos asawa siya ng senador na may problema, may insertion sa 147 billion. Ay, ano ba yan? Mula ulo hanggang paa. Oo, Lala is dead. Oh my gosh. Ayan ha. Alam mo, lesson learned sa inyo lahat. Yeah, we'll learn from it. Learn from it. Let's all be good. Let's all be good para mas may magandang karma. And be fair. Be fair. Yeah. Tama ka. Yan. Speaking of fair, itong si Ellen Adarna mukhang naging fair sa kanyang ex-boyfriend. Oo, the father of the son. Si Elias. Oo, si Ellen Adarna. Hiwalay na nga talaga sila ng Derek Ramsey. No? Kasi parang yun na parang nako-confirm ko kapag pinapanood ko. Pero parang hindi naman. Parang hindi naman. Oo, kasi parang may mga problema. May problema yata talaga siguro sila. Tapos ito si Christian Gaza yata, ay parang sinasabi niya na kumpara naman si Derek kasi ang tingin nila is bilyonaryo talaga. Kumpara sa ex daw ni Ellen Adarna, ay parang wala namang pera si John Lloyd Cruz. Ano ba sasabi mo sa pagtatanggol ni Ellen Adarna kay John? Alam mo, sinabi ni Ellen Adarna, hindi lang niya kasi kilala ko si John Lloyd. Si John Lloyd is liquid also. Si John Lloyd has money. Milyonaryo si John Lloyd. Billionaire nga daw, sabi. Alam mo, sa pagkakaalam ko talaga, si John Lloyd talaga ay marami ng pera. Alam mo si John Lloyd, alam ko history ng buhay niya. Ang tatay niya was into construction. Many years ago. Tapos, bagsak ang negosyo ng tatay niya. Tapos, nag-artista siya, sumikat siya. Nung kumita na siya, tinulungan niya tatay niya. Tapos, siya naman, inipon niya lahat ng mga kinikita niya. Nagpatayo na ilang doors sa apartment dito sa Santolan, dito sa Quezon City. Nagpatayo yan ng ilang doors, tapos nagpatayo ng bahay, tapos may mga ipon yan, may mga negosyo yan. Kaya, hindi niya pwedeng matahin lang si John Lloyd. May pera yan. And he can easily decide to early retire. Yeah, because he's stable. Yeah. Comfortable na siya, may pera siya eh. Kahit hindi siya mag-artista, mabubuhay na siya eh. Kung sisihan Gasa, kung ano-ano na lang, no? Ay, sisihan Gasa mo, hindi papaniwalaan mo isang scammer. Oo. Diyos ko, paano ko nang paniwalaan ng scammer? Kaya ako walang tagang respeto sa mga ganyan klaseng tao. Well, sabi nga nila, paano nakukuha ni Sian Gasa ang mga balita from the Philippines? Alam ko, may feeling ako na merong kilala dito na celebrity nagpi-feed sa kanya kasi yung hindi niya magawa sa kanyang show, doon niya binabato. Tapos sasakyan ng OMG. Parang feeling ko lang I may be wrong, pero I know I am right. Parang conflicting. Complicated. Read between the lines. Okay. Okay? Please. Okay. Itong si Ellen Gasa, no? Ay, si Ellen Gasa. Ellen Adarna. Talagang, she speaks her mind. Oo. Ang batang yan, liberated yan. Yung batang yan, in fairness sa kanya, she's truthful to what she says. At saka para ipagtanggol niya ang strange ex-boyfriend. No? For me, ako nakakabilib yun. Nakakabilib yun. Kasi siguro maganda ka na pag-iwalay. Mutual naman yun. At parang may co-parenting sila eh. Yes. Tapos si Derek, okay sila ni John Lloyd. Ni Biojessic. Si Biojessic ang tawag yun, di ba? Huwag naman tayo si Biojessic. May pera yan. Bilyonaryo yan. Baka bilyonaryo nga. Oo, di ba? Kasi in fairness kay John Lloyd, when he was very active, just go left and right ang kanyang projects at mga endorsements. Kumbaga, yung teleserye lang niya, how much he's getting paid per taping. Just ko, ang teleserye niya lasts for many years. Diba? Hindi biro yun. So para sa akin, iwanan na natin yung paghihiwalay ng dalawa dahil masaya na yung may kanya-kanya silang buhay na masasaya. Pero wag niyo ramatahin si Biojessic sabi ni Ellen At wag na wag. Dahil isa siyang aktor na may ibinigay, na idinulot. Sa industriya meron tayo. Alam mo, magaling to si Ellen mamili ng jowa na may pera. Diba? Dati si Baste. Kaya lang siyempre, lagi silang... May pera ba si Baste? May pera si Baste? Diyos ko, tatay mo, presidente, may pera yun. Diyos ko. Magkano na sweldo ng presidente? Bakit sa sweldo naman sa masa? Diyos ko, barangay Kagawad ka sa amin, may building eh. Totoo ba? Oo. Diba? Alam mo yan. Alam natin yan. Diyos ko si Baste, may ba't naipasok si Baste, no? Kasi na-ex niya yan eh. Diba? Kailangan lagi lang sila. Sino sumunod na ba? Lagi lang sa mapungay ang mata eh. Ganyan. Sino ba sumunod na ex? Ay, tapos sumunod na John Lloyd. Tapos after John Lloyd. Parang magaling siya. At kinasal na sila ni Derek. Kinasal na sila ni Derek. Kasal sila ni Derek. Kung may nababalita mo nagkakahiwalay, maaaring, in another grumpy road of a relationship. Amen. Kayo pa ba ni Derek? Oo nga. Sagutin mo naman kami. Huwag mo pa ikut-ikutin kasi. Kung nasagot mo si Sian Gasa, sagutin mo na rin yung ano. Oo, sinagot nasagot mo. na nila, pero
hindi pa rin nawawala eh. Pero malalaman din natin yung due time, okay? Yan, naku. Pero mayaman, si Derek, alam ko, bilyonaryo. Tapos si John Lloyd, alam ko, bilyonaryo din yan. Maraming pera yan. Ay, yung Joker. Nario. Naku, Nario, Arbolaryo. Arbolaryo ang ending ko. Mercenaryo. Uy, seminaryo. Seminaryo. O sementeryo. Noy, tagal pa, no? Tagal pa. Para matagal pa yan, punta mo na lang tayo sa Deluxe Spa. Oo nga, sakit na ng paa ko. Gusto ko pamasahe doon eh. Kasi paborito ko yung Deluxe Spa na yun. It's really world class. World class hotel grade. Galing. It's located along Scout Fernandez, corner Tomas Morato, sa gilid ng Chili's. Puntahan nyo doon, hanapin si Vince Miraflores. Hindi po siya nagmamasahe. Dati siyang beauty queen, part owner po ng Deluxe Spa. And of course, kung gusto nyo rin pumunta sa Tagaytay, naku, weekend na naman. Sa mga may okasyon para sa pampamilya. You know, the Kisha Staycation is a beautiful house. There are 3 rooms, bedrooms. May swimming pool na rin doon sa mismong village na yon, at nasa gitna lang siya ng Tagaytay. Mag-message lang kayo sa ating page, sa OOTD page, sa ganun, magbigyan namin kayo ng discount. Yan. Carlo at Nanat Nazareno of Chino Hills, California. Uwi na kayo dito para madala ko kayo sa Kisha Staycation. That's exciting. Yes. At saka sa mga OOTs natin na balikbayan dito, naku, mag-message lang kayo. We will be giving you discounts, of course. Kaya diretso na tayo sa ating last segment, ang pinakaabangan ng lahat, ang Hula Bira! Bira kita yan! Oh my God, hindi niya binira. Tinikman lang niya. Sino? Ay my gosh, ano ba yan? Isang reporter. Hindi ako. Yung binira? Hindi Yung naman tumikim. nagpapila. Yung tumikim lang. Makikinig ka kasi, Pangkoy. Isang reporter na nag-PPR actually doon sa isang gwapong aktor. Na isa pang milyonaryo, isang bilyonaryo rin to. Oo, napakagwapo nito. Lalo ng kabataan niya, my gosh, Lala is dead. Diyos ko, alam mo na PPR siya dito sa aktor na ito. Tapos, one time, ay parang kailangan niyang gisingin kasi ang aktor ay natutulog sa kanyang kwarto. Gisingin niya? Gisingin so, niya. umaga ito? Umaga ito, umaga. Gigisingin niya kasi nga meron silang taping. Taping that time. So, kumbaga, baka malate sila. So, inutusan siya ng ama ng aktor na gisingin mo nga doon kasi pamilya naman ang dating sa kanya. Yung bading yung reporter. Tapos, papasok na sa kwarto, ang aktor ay parang toilet shorts. Yung ano lang, yung ano lang na ano. Siyempre, pagtulog, no, umaga na kasi. Siyempre, naka-standing ovation. Halata naman joke lang. Tapos yun, sinubukan naman yung paa kasi balbon. Naka-shorts balbon. Siyempre, turn on yung bakla, di ba? Gwapo nito. Oo, gwapo. Ginaganyan yung paa para magising. Pero hindi pa nagigising, parang tulog mantika din eh. So, ang ginawa niya, ano kaya? Chinansingan niya. So, hinawakan yung mga hair, hanggang paakyat. Tapos, talagang dumapo talaga yung Maya, yung kamay niya sa Maya. Naku, sa Maya! Sa ibon? Oo, sa ibon. Kay Maya! Alam mo na! Sa ibon! Tapos yung aktor, instead na magising, talagang parang nagparamdam na parang gusto. Parang natuwa. So, ang ginawa ng bakla, ginuba ang Yords. Binaba niya ang Yords. Tapos, naka standing ovation, pero wala, medyo microscopic. Oh, no! Ma-hair lang siya, pero hindi siya ducks. Kumbaga, para sa katawan ng aktor, parang jutes. Pero ano naman, standing ovation naman. So, ang ginawa niya, chinenes niya, hinada niya. So yung actor naman, hindi na pumalag. Hanggang sa nagising na actor, finish na siya. Finish na. Tapos nagising yung actor na parang wala lang, hindi naman nagalit. Umaga yun. Umaga nangyari yun. Between 7 to 8 umaga nga. ng morning. Tama na. So yun. Di ba, sorte-sorte ng bakla, di ba? Kumbaga, ako sa bagay, yung isang kaibigan natin na nakatikim din dyan sa actor na ito, ay pareho ang kanilang kwento, di ba? Na puro lang hair. Mas marami pang hair kaysa sa tube. Kaysa sa tube. Baka dahil bata lang siya nun. Bata pa lang siya. Hindi, gano'n na yun. Hindi na masyadong lalayo yun. Hindi na siya masyadong lalayo sa mga panahon ngayon. Oo. Kumbaga, alam nga naman, hindi naman siya napaturok, hindi naman siya napasyan yung balls. Hindi ba siya yung balls? May Chloe ka. Okay lang yun. May Chloe ka. Oo, meron, di ba? Basta, taping ito, alam mo na, Raymar, ha? Cut mo, ha? At nga alam na nila So may A sa pangalan at apelyido? Oo, meron. Oo.
Oo, ay, nako, nilaklak talaga siya ng ano. O siyempre ito. Nilaklak talaga siya Mga ng bakla. idol naman panahon na yun. Sikat na sikat. Sikat yun, Oo. ibang klase. Trophy. Oo. Oo, Diyos ko, swerte mo tayo. Ayan ha. Nilaklak parang si Ralph Tulfo. Namaklak na. Nabaklak. Bagets na bagets yan, ha? Ah, bagats na bagats yung bata. Noong mga panahon na yun. Oo, super bagats pa Ito siya. no? si Tungkoy. Excited, Dito ka na eh. nga. Interesado rin, you know? Soon! Yan po mga OT sana nag-enjoy kayo. Sana mga team OFW, team abroad. Naku, alam ko nanonood kayo. Yes, team Oo. Tanggol, team Balik sa Umpisa, team Mula sa Umpisa, Balik sa Umpisa, Umpisa mo Umpisa. At sa Team Share na, yung patuloy na sinishare nila. At kinukwenta nila sa mga kaibigan nila na At saka mga na meron team sila mga Pakulay fake, natin. mga team pakulay na palagi nagsishare din. No? Karang again ng Kapampangan na patuloy. Lulugod ka kami, marakala, salamat. Ikaw na, may sasabihin ka pa? Maraming salamat sa mga ilonggo ko, mga kasimanwa, sa akong mga kamag-anak, sa mga paryente ko dyan. Maayong gabi sa inyo. Tanana, you take care everybody. Siyempre, may mga, sana wala namang aftershocks yung lindol na nakaraang araw. No? Pero di ba, basta we'll pray that everybody will be safe. Ako, I just want to say Happy World Teachers Day sa lahat ng mga guro, sa inyong lahat ng mga guro, sa aming mga pangalawang pamilya. This is the best time for you to celebrate your day. Yayakapin namin kayo dahil kayo ay aming mga tunay na mga magulang, hindi lang mga guro. Happy World Teachers Day. Dabing Iglesia. Naku, nanalo ka! Worthy ang ating pagod. Congratulations. At sa inyo lahat na nag-enjoy ngayon sa episode na ito, naku, pindutin nyo na yung subscribe button dyan. Oo, mag-subscribe ka tsaka yung notification bell. Pindutin nyo para lagi kayo na-update sa aming mga bagong videos. Oo. No, sa lahat ng may birthday ng October, happy birthday sa inyo lahat. Sa mga nasa Vietnam, sa Hanoi, nandyan po ako sa October 8 to October 12. Pwede tayo magkita doon. Sama kami! Wala ka passport. Mayroon pa akong 8 years. At sa lahat ng mga nagbigay ng opinion, maaaring hindi tayo pareho na opinion. Pero okay lang yun dahil walang maling opinion sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. Ito po ang OOTD. Oras sa opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na ayaw pa talagang matapos ito. Ano, tatapusin na ba natin, Panggoy? Tapusin! Ang ating pinamamahal, Nanay Jobert sa Caldito. Salamat na marami, mahal ko anak, Direct Chop sa Manansala na walang kasing sipag. Sabi ko nga, Diyos ko, sana meron akong ganyang energy tulad mo. Pero it's okay. Itong araw na to, Nay, kasi World Teachers Day na we went to Baliwag, Bulacan with the stand-up comedian si Betty, si Jaya, at saka si Alexa. Si Alexa, my favorite. Hindi, si Alexa de la Fuente. Oh my God, sorry Alexa. Alexa lang dito. Si Bugay, of course. Congratulations dahil kinuha nila tayo na nagbigay tayo ng saya sa lahat ng mga guro sa Baliwag, Bulacan. Ayan. And ang saya-saya lang ng pakiramdam na makakapagpasaya ka ng mga guro ng taon. Yes, Michael Pangcoy, Leon Mikla, Trey Marbuado, at saka of course si Alexa, my favorite, no? You take care, guys. And to everyone, to God be the glory. Bye. Bye. We love you. Ako sa